Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lunes na naman tayo ngayon. 27 ng Enero 2025, sa ulo ng ating mga balita, barko ng Philippine Coast Guard ginamitan ng acoustic device ng Chinese Coast Guard sa panibagong kaso ng pambubuli sa West Philippine Sea. 24 na Pinoy na may criminal record sa Amerika, kabilang sa unang nasampulan ng mass deportation campaign ng bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Mayor at Vice Mayor ng Pangasinan inisnabang suspension order ng Malacanang. Magpapalawig sa termino ng barangay at SK officials, mapanlinlang at unconstitutional. Ayon naman sa isang election lawyer. Enero 27 ay dineklara bilang Muslim holiday. Higit 34 million pesos na laga ng vape products winasak ng Bureau of Customs. Malamig na panahon sa Benguet, naranasan sa 9.4 degrees Celsius. Amihan Easterlies patuloy namang iiral sa bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Mag-Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, mas malamig na umaga ang sumalubong sa mga residente ng La Trinidad, Benguet, makaraang bumagsak ang temperatura sa 9.4 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, nagrehistro ang mas mababang reading sa iba pang mga bayan sa lalawigan ng Benguet na may pros na naitala sa ilang farming village ng Atok. Partikular na sa Paway, ang pinakamataas na bahagi ng bahaging bayan. Sa Baguio City naman, ang temperatura ay naitala sa 14 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, asahan ng mas malamig na panahon sa mga susunod na araw. Epekto naman ito ng northeast monsoon o amihan at easterlies. Grabe pa ng Pag-asa, patuloy na magiging aktibo ang amihan sa Luzon, partikular na sa extreme northern areas kung saan magdadala ito ng maulap na papawirin at mahihinang pag-ulan. Mararanasan din sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ang epekto ng amihan, lalo na sa dakong umaga at gabi na may kalamigan ng panahon. Samantalang easterlies naman ang makakaapekto sa Visayas at Mindanao, magdadala ng maulap na papawirin at pabugso-bugso mga pag-ulan, partikular na sa Eastern Samar, Southern Leyte, Caraga at Zamboanga Peninsula. Buenos dias, Zamboanga! Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Diyos marhay nga aga sa mga kababayan ho natin dyan po sa Bicol. Siyam na plantasyon ng marijuana sa Tinglayan, Kalinga naman, tinamna ng 16 million pesos na laga ng marijuana. Awasak ng mga otoridad. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy? Tagumpay ang kinasang 2 araw na eradication operation sa siyam na plantasyon ng marijuana na matatagpuan sa Barangay Tulga West, Tinglayan, Kalinga. Nagresultang naturang anti-drug operation sa pagkakawasak ng 84,500 tanim na marijuana na nagkakalaga ng 16.7 milyong piso na itinanim sa 4,600 metro kadradong plantasyon. Ang matagumpay na operasyon ay pinatupad na pinagsanib na operatiba ng Kalinga PNP at PIDEA ay bahagi ng pagsisikap ng Luminawa Cops na mapuksa ang illegal na drug activities at matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente sa lalawigan ng Kalinga. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos Nagina. Magandang umaga, Pilipinas! Bilang bahagi naman ng mas pinigting na pagsisikap ng pamahalaan na pangalagaan ng kalusugan ng publiko at tiyakin ang pagsunod ng pambansang regulasyon, winasak ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng BOC Ninoy Aquino International Airport ang 159,830 pesos ng vape products na nagkakahalaga ng 34,112,500 Enero 17 at Enero 20 ng taong kasalukuyan.
Ang mga kargamento ay kinumpiska matapos maglabas ng warrants of seizure and detention dahil sa paglabag sa Republic Act 11900 alinsunod sa Department of Legislative Order No. 22-16 ng Department of Trade and Industry. Ganda ng Section 1113, tawag din naman ang Section 117 ng Customs Modernization and Tariff Act. Ang pagwasak ay sinagawa katuwang ang Auction and Cargo Disposal Division, Enforcement and Security Services at Customs Intelligence and Investigation Services. Bilang pagsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na bigyang prioridad ang kalusugan ng publiko at ang pambansang seguridad, nangako ang BOC na patuloy na gagampanan ang mahalagang tungkulin nito. Pangalagaan ng bansa laban sa mga iligal at mapaminsalang produktong nagbabanta sa kapakanan ng bansa at mga mamamayan. Ayon naman kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, ito ay bahagi ng kanilang commitment na protektahan ang kalusugan ng publiko at bilang pagsunod na rin sa mga umiiral na batas. Pinuri naman ni District Collector Yasmin Mapa ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagitan ng mga unit ng customs at iba pang regulatory agencies upang matupad ang agad na pagsira ng mga produktong hindi sumusunod sa itinatakdang regulasyon at pagtupad din sa pangako ng BOC na iyan na paigtingin ang pagbabantay sa mga border ng bansa at itaguyod ang kapakanan ng mga mamamayan. Magandang umaga din kay Dr. Yeye Manawis dyan po sa BOC na iya. Dalawang batang lalaki nalunod naman sa beach na ng Lingayen, Pangasinan. Ako, yung isa hindi pa natatagpuan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos, Yakabasan, Ichikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Isa na namang kaso ng pagkalunod ang naganap sa Lingayen Beach kung saan dalawang kabataang lalaki na mula pa sa Tarlac kasamang kanilang mga kaanak ay dumayo pa sa Lingayen Beach, subalit sa kasamaang palad ay natangay ng malaking alon ang dalawang biktima. Sa ulat ni Lingayen OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Amormio Sumini, alas 4 ng hapon nakatanggap sila ng report na may drowning incident sa beach sa Barangay Libsong East. Kaya agad nilang ipinaalam sa PDRMO at magkatuwang silang nagsigawa ng rescue operation. At makalipas ang ilang oras na rescue rin ang biktima na si Kian de Guerrero Ecle, presidente ng Barangay San Andres Victoria, Tarlac, na wala ng buhay. Dinala pa ito sa panggamutan na dineklarang dito na arrival na ng attending physician habang isa pa niyang kasama na si Mark Angelo Nool Valdez ay hindi pa natatagpuan kaya nagpapatuloy pa ang retrieval operation ng PDRMO at Philippine Coast Guard. Ito si Freddy Pajardo, Aristarte, tag-uulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Sa mga magulang, ingatan po natin ang mga bata, lalo-lalo na sa mga mag-outing sa mga ilog. Saka syempre sa dagat na rin, ano ha? Ibinaba naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ang bayad na pinapataw nito sa electronic games o e-games. Naglaline nitong malabanan ang paglaganap ng illegal online gaming sa bansa. Ayon kay Pagcor Chair at CEO Altenco, mula 35% ibinaba nila itong e-games fee sa 30%. Nagsimula January 1 bilang bahagi ng pagsisikap na labanan ng illegal na operasyon sa paglalaro. Sa ganitong paraan, sinabi ni Tenko, mahihikayat ang mga hindi rehistradong online gaming operators na gawing legal ang kanilang operasyon. Bukod dito, ibinaba na rin ng Pagcor sa 20% ang bayad naman ng e-games na pinatatakbo ng mga integrated resort bilang konsiderasyon sa kanilang mas mataas na gastusin sa pasilidad. Binigyan din pa ni Tenko na sa pamamagitan ng pagbababa ng kanilang share rates, ang Pagcor ay lumilikha ng isang favorable regulatory environment at nahihikayat ang mga rehistradong online gaming operator na lumipat sa legal na merkado. Bukod pa sa magiging transparent at maayos ang gaming industry sa bansa, kasabay din ang pagtiyak na makakamit ng gobyerno ang tamang kita. Magandang umaga, Pilipinas! 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Dalawa naman ang patay sa pamamaril sa Maribeles, Bataan. Malalim ang investigasyon, isa na sa gawa ng Bataan PNP. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Patuloy ngayon ang isinasagawang investigasyon ng Bataan PNP kaugnay na naganap na insidente ng pamamaril ng araw ng Sabado sa bayan ng Maribeles, Bataan. Dalawang biktima ang napaulat na nasawi sa naturang insidente. Sa kasalukuyan, tinututukan ng mga otoridad upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga salarin. Ayon sa ulat, ang insidente ay naganap bandang hapon ng Sabado at nagdulot ito ng matinding pagkabahala sa lalawigan. Ang mga nasawing biktima
ay kinilala na sina Lawrence Xavier Rico, 38 taong gulang, may asawa, isang kontratista sa Maribeles Grain Corporation at alias Roselito, na kapwa-residente ng Davao City del Sur. Habang nakaligtas naman ang driver ng SUV sa pamamaril na kinilala ito na si alias Sulito, 46 taong gulang, residente din ng Davao City, na batid na dinikitan ang kanilang sinasakyan ng mga armado na lula ng isang sedan at pagsapit sa nasabing lugar, pinagbabaril ang sinasakyan ng mga ito dahilan ng pagkamatay ng 2 biktima sa kamabilis na nagsitakas ang mga salarin. Nananawagan naman ang PNP sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon na maaring makatulong sa kanilang investigasyon at mapadali ang pagtugis sa mga suspect. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Oy mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ang muy araw at muy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus an underbrand by shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! At habang kayo ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito na muli ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 8,000. Mahiwagang tunog! Ayan, ano yung bagay na yan na basta ginagamit po yung isang item pagkatapos po ninyong mag-shower. Pero yung mga O-Club, hindi ho gumagamit yan. O, klaro yan ha. Electronic device yan. Yung pangalawang item, very unlikely na kapartner niya. Pero nakikita din ho sa loob ng bahay, nakikita sa mga hotel. O, ayan ha. Para klaro ha. Nakikita, pagka dinagdagan pa natin yan, mabubuking na tayo. No? Anyway, yan lang muna. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Tuloy na ngayong araw ang pag-iimprenta ng mga balota para sa darating na 2025 midterm elections. Ito naman ang tiniyak sa DCRH at radyo natin ni Comelec spokesperson John Rex Laujanco matapos itong ipagpaliban ng halos 3 linggo dahil nga sa pagbabago sa listahan ng mga kandidatong kasama sa balota. Ayon kay Laujanco, sumulat na sila sa Korte Suprema para ipaalam na itutuloy nila ngayong araw ang pag-iimprenta bagamat may mga kapending pang petisyon laban sa mga na-disqualify na mga kandidato. Nilabas na po ni Chairman Garcia ang kanyang sulat sa ating Chief Justice, hindi naman po para impluwensyahan o mag-pressure, kundi para magdigay galang at ipaalam na talaga pong 3 linggo nang na-delay ang pag-imprenta ng balota. Kailangan na po namin mag-imprenta. Ang sabi nga po namin, ang pag-imprenta ng balota kahit sa kalagitnaan ng halalan, pwede. Pero ang hindi po alam ng lahat ng 71 million ballots na imprenta namin, kailangan dumaan sa ACM at ipi-impake pa po namin yan. Bunsod nito, nagtakda na ang Comelec ng target na makapag-imprenta ng minimum ng 1.5 million ballots kada araw at itaas pa ito habang papalapit ang eleksyon. Natapos na rin ang mock elections ng Comelec sa iba't ibang lugar sa bansa bilang paghahanda sa nalalapit na halalan. Kapanayan pa rin ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Comelec spokesperson Attorney John Rex Laujanco, matagumpay na naisagawa ang mock election sa kabuuang 30 barangay. Nagsimula ang botohan pasado alas 7 na umaga, nagsara sa eksaktong alas 10 na umaga sa iba't ibang barangay sa Mountain Province, Rizal, Eastern Samar, Surigao del Norte, Sulu, gayon din sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 30 locations nga po. Yes po, makakonsider po natin na very successful po ito. So sa ganitong paraan po, compliant tayo sa Republic Act 9369 at inaasahan natin. Kasunod na po nito yung full certification ng ating international certifier. Sa kabila nito, nakaranas din ang problema ang ilang mga presinto, partikular na sa brownout. Pero agad din itong naresolba naman ng Comelec.
Sa Patikul Sulu po, nung habang nagbobotohan, naka-encounter po ng brownout. Pero tuloy-tuloy po tayo dahil may baterya yung ating automated counting machine. Dito rin po sa Eastern Samar, meron pong isang barangay dyan na nahirapan na mag-transmit. Sinasadya po namin niya, kung mapapansin niyo po, yung mga lugar na pinuntahan namin, Holo, Sulu, doon sa Eastern Samar, Borongan, Salawaan, dyan po doon sa Special Geographic Area, yung 63 barangays na galing sa North Cotabato. Sinadya po namin na dalhin sa malalayong lugar yung ating mock elections. Hanggang ma-encounter na po namin ang lahat ng problemang ma-encounter, tignan kung gumana yung contingency measures at kung kulang pa, saan po kami magdadagdag ng aming mga solusyon. Naku, mukhang kinakailangan ng COMELEC magdagdag ho ng mga generator set dyan ho sa Oriental Mindoro. Alam naman natin na isa sa mga pinakamatinding problema dyan ay supply ho ng kuryente sa Oriental Mindoro. Ay, nako. Dapat talaga matagal nang ma-resolve yan. Kaya dapat matsugi naman kung sino ho mga namumuno dyan sa lalawigan yan, ha? Aabot naman sa 374 ang nadakip ng Philippine National Police sa paglabag sa umiiral na gun ban ngayong papalapit na ang 2025 midterm elections. Sa tala ng pulisya, 358 sa mga ito ay pawang mga sibilyan. 4 ay membro ng Armed Forces of the Philippines, 1 ay membro ng PNP, 10 ay security guard, 2 law enforcement personnel, 1 appointed government official at meron pang 3 dayuhan. Mahigit naman sa 60 sa kanila ay nadakip ng PNP sa inilatag na checkpoint ng Commission on Elections sa iba't ibang lugar ng bansa. Yan man, mahigit sa 70 uri lamang ng baril at mga pampasabog ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa mga ito. Sa ngayon, halos 100,000 na COMELEC checkpoint na nakaset up sa buong bansa. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng gun ban ay iiral hanggang Hunyo 11. Kaya sa lahat ho ng mga gun owners, kinakailangan mag-ingat ho kayo, ha. Huwag ho ninyong ilalabas ang inyong mga baril kung kayo po ay walang exemption mula sa COMELEC. Pinati ko sa mga ng senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc ang 132 million pesos na nasayang ng Commission on Elections sa pag-iimprenta ng balota para sa 2025 midterm elections. Kasunod ito ng inisyong temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa mga nadiskwalipikang aspirants. Ayon sa abogado, bawat piso ang nanasayang ay maaarisan ang pakinabangan ng mga Pilipino, lalo na sa pagkain, edukasyon, healthcare at kabuhayan. Binigyan din pa nito na hindi katanggap-tanggap na lalo 13.2 milyong pamilyang Pilipino ang markado ang sarili bilang mahirap pa hanggang noong huling bahagi ng 2024 batay sa tugon ng masa survey ng Octa Research. Sinabi pa ni Attorney Bondoc, dapat siniguro muna ng COMELEC na walang aapelang aspirant o hintayin ang hatol ng Korte Suprema sa mga petisyon bago nagsimulang mag-imprenta. 6 na milyong balota na nagkakahalaga ng 22 pesos ang bawat piraso. May kabuang 132 milyon pesos ang suma total na rektang napunta sa basurahan. Mas malaki sa kinukuyog ng mga mababatas na 125 billion pesos na confidential fund ng OBP na inilaan naman para sa peace and order ng bansa. Ginugunita ngayon ng mga kapatid nating Muslim sa Pilipinas ang Al-Isra Al-Miraj ang night journey and ascension ni Prophet Muhammad, partikular na sa Bangsamoro region at iba pang Muslim area sa ilalim ng Muslim Code. Kasabay nito nilinaw ng Palasyo ng Malacanang na hindi holiday sa buong bansa ngayong Lunes kasunod ng kumakalat na post sa social media. Yan pa man, maaari na niyang hindi pumasok sa trabaho ang mga Muslim sa mga lugar na hindi inoobserba ang nasabing Muslim holiday gaya na lamang sa Metro Manila. Inikayat naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang Muslim community na pairali ng sikap at tiyaga upang makamit ang tagumpay kasabay ng paggunita ng Al-Isra Al-Miraj ngayong araw. Sa inilabas na mensahe ng Pangulo, sinabi nitong tanda ang naturang aktibidad ng debosyon at katatagang pang-espiritual ng mga kapatid nating Muslim bilang pagkilala sa sakripisyo ni Allah. Naniniwala rin ang Presidente na sa pamamagitan ng sakripisyo, pagpupursugi at pananampalataya makakamit ang isang mapayapa at maunlad na bansa para sa lahat. Ang Al-Isra Wal-Miraj o yung night journey and ascension of Prophet Muhammad ay taunang ginugunita ng mga mananampalataya ng Islam. Samantala,
Mga residenteng naapektuhan naman ng 5.8 magnitude na lindol sa Surin Leyte na nanawagan ng malinis na inuming tubig. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, Jimmy, maupay ngaga. Nasira ang mga water system sa bayan ng San Francisco, Southern Leyte matapos tumama ang magnitude 5.8 na lindol at kailangan ng mga residente ngayon ang mga malinis na mainam na tubig. Ito ang sinabi ni Office of Civil Defense Regional Director Lord Byron Torcarion. Ayon kay Director Torcarion, nagbigay na sila kasamang DSWD ng mga bottled water na kailangan ng mga residente para maging ligtas ang mga ito sa waterborne diseases. Nagbigay rin ang mga kinaukulan na ahensya ng pamalaan ng butane para magamit sa pagluluto. Magpapatuloy naman ang pagbibigay ng mga relief goods o mga tubig ang DSWD at kasama ng Office of Civil Defense. Samantalang tulay naman sa Liloan Bridge sa ngayon, nilimitahan lang muna sa pagdaan na hanggang 10 tons lang muna dahil may biak o may sira. Matapos tumama ang magnitude 5.8 na lindol noong nakaraang linggo. Ang mga apektadong mga sasakyan ay ang mga buses at mga cargo passengers sa papuntang Mindanao at papuntang Luzon. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis po, pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Huwag ipangalandakan, huwag ikatwiran ang masamang lagay ng panahon sa ibang lugar para hindi ho mag-laundry ha. O pwede ho tayo mag-laundry, antabayanan lamang sa dakong hapon o gabi yung biglang pag-ulan. Kunot no ka kapag makapit, balikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry pa naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test of chocolate, mud, and sabon man cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Si Joel Cruz, umamin, siya'y makasalanan. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, sino naman si Joel Cruz? Gising ng showbiz, Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Joel Cruz at ang isa sa mga pinag-usapan namin ay ang kanyang pagiging gay at pagkakaroon ng anak sa tulong ng surrogacy. Sinasabi kasi na isang malaking kasalanan na maging gay na aminado naman itong si Joel Cruz at kasalanan din siyempre ang gumawa ng isang sanggol sa pamamagitan sa tulong ng surrogacy. Aminado naman din doon si Joel. Pero sabi nga ni Joel, alam daw ng Diyos kung gaano niya kamahal ang kanyang anak, kaya lang naman daw sa sumailalim sa surrogacy ay nais niyang maramdaman ang isang feeling ng isang ama. Bukod pa rito ay gusto raw niyang magkaroon ng mga taong mamahalin at mamahalin niya at ito ay ang kanyang kadugo kung kaya't siya ay gumastos sa surrogacy. Sa kabuuan, hindi daw sinasabi ni Joel na siya ay nagmamalinis kung kaya tumutulong siya sa mga mahirap, mga nangangailangan. Ang totoo daw kaya niya ginagawa iyon ay dahil bukas sa kanyang puso ang pagtulong at hindi para linisin ang kanyang kasalanan bilang gay at pagkakaroon ng anak sa pamamagitan ng surrogacy. Hindi maituturing na kasalanan ang surrogacy sa pananaw ng isang Joel Cruz. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Morley. Hindi naman siguro talagang kasalanan yun dahil kaya nga ho may mga teknolohiyang katulad ho niyan para mabigyan na ho ng katuparan yung pagkakaroon ng anak na mga gustong magkaanak. Ano? Bahagi ho ng development sa siyensya yan. Mas mabigat na kasalanan yung anak ng anak, hindi nyo naman kayang buhayin. Di ba? Yung mga mag-aanak ka, aalipinin mo yung bata, di ba? Aanak ka na 10, 12, pagkatapos gagawin mong alipin. Yan ho, mas mabigat na kasalanan sa Panginoon na, di ba? Dahil ang bata, dapat nag-i-enjoy yan ng kanyang kabataan. Ayan. Kaya sa mga tatay dyan na walang silbi, makonsensya kayo ha kapag kayo nagbabalak na gumawa ho ng bata. Ha? Huwag mo lang tatay, pati na rin ho yung mga nanay, di ba? Aabot naman sa 24 na Pilipino na nasa Amerika ang unang nasampulan ng mass deportation na plano ni US President Donald Trump.
Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, dinadeport ang mga ito dahil sa pagkakasangkot sa ilang criminal activities pero hindi malalaking krimen. Una nang sinabi ni Ambassador Romualdez noong nakaraang linggo na prioridad sa deportation ng Estados Unidos ang mga immigrants na may criminal record. Sa datos ng US Department of Homeland Security noong 2022, meron 350,000 na illegal immigrants mula Pilipinas at panglimang bansa sa may pinakamaraming illegal immigrant kasunod ng Honduras na merong 560,000. Magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan po sa Estados Unidos. Sa mga suki natin dyan po sa Las Vegas, Nevada, Evan lang. Oy, at mga Midnight Singers natin ha. Gusto na yung Midnight Singers natin dyan po sa San Diego, California. Buti naman hindi po sila apektado ng sunog. Ano, kay Boss Manny, kay Tita Cora, kay Sir Junior Bao at kay Tita Lloyd. Siyempre kay Boss Art at saka kay Tita Linda. Gusto na po kayo ha. Kaya buntag po sa mga tigpaminaw nato diyan sa Mindanao. Labi na kay Sidrel Loayon, kay Forman Dodong. Yan ang 10 ng kanyang mga kasamahan dyan sa Camp Gabi. Wala naman dapat na ipangamba ang mga Pilipino kaugnay ng relasyon ng Pilipinas at ang Amerika. Kasunod ng formal na pag-upo ni US President Donald Trump. Partikular rin ito ang inanunsyo nitong pansamantalang suspensyon ng kasalukuyan at bagong foreign assistance ng Estados Unidos. Ito ang tiniyak ng Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babes Romualdez, kasunod ng pangamba sa mga bagong polisiya at mga plano ng Trump administration. Sa pananaw po ni Ambassador Romualdez, pansamantala lamang ito at nais lamang silipin o muling pag-aralan ng administrasyon ni Trump ang mga tulong na ipinagkakalob nila sa iba't ibang bansa. Hindi rin na niya puro tulong pinansyal lamang ang binibigyan ng Amerika, kundi maging ang military operation gaya na lamang ng EDCA sites. Pero ang pinakamabigat ho yung impact ng pag-alis ng Estados Unidos sa World Health Organization. Magandang umaga, Pilipinas! Muli na namang nangharas ang Chinese Coast Guard na sa nagpapatrulyang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay matapos na gamitan na nakabibinging sonic device o long-range acoustic device ng China Coast Guard ang ating mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ginagamit ang long-range acoustic device bilang panlaban sa mga pirata sa dagat na lumilikha ng mataas na decibel level at nakakasakit o kaya nakakasira ng pandinig ng tao. Una na sa itong unang pagkakataon na gumamit ang Coast Guard 3103 ng nasabing device laban sa BRP Cabra. Ang barkong pinadala naman ng Coast Guard para hindi makalapit sa baybayin ng Zambales ang barko ng China. Bukod pa ito sa mga naunang pangharas din ng China sa Pilipinas gamit ang water cannon at laser. Samantala, magkatunggaling mayoralty candidates ng Cotabato City dumalo sa Political Candidates Forum. Dumalo rin si Jun Dimakutak, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Parehong dumalo sa ginanap na Political Candidates Forum ang magkatunggali sa pagkaalkalde sa Cotabato City na sinasiyap Mayoralty Candidate Incumbent Vice Mayor Johari Butcha-Abu kasamang tandem niyang si Siyap Vice Mayoralty Candidate Dato Bimbo Ayunan and Party. At sa panig naman ng UBJP, naroon si re-electionist Mayor Bruce de la Cruz Matabalaw kasama ang kanyang tandem na si Vice Mayoralty Candidate Johair Madag and Party. Ang nasabing Political Candidates Forum sa Cotabato City ay pinangunahan ng COMELEC, katuwang ang PNP, AFP at Philippine Marines sa layuning magiging mapayapa ang eleksyon sa bahaging ito ng BARM Region. Batid ang lahat na nagumpisa sa pagiging dating magkaalyado sina Mayor Matabalaw at Vice Mayor Butcha-Abu sa ilalim ng iisang partido ng UBJP. Subalit kalaunay nagkahiwalay ng landas dahil sa samot-saring issue sa lungsod at sumanib na sa ibang partido si Vice Mayor Butcha-Abu, ang Siyap Cotabato City Chapter, na ngayon siyang pambatong mayoralty candidate ng Siyap laban kay incumbent Mayor Bruce Matabalaw ng UBJP. Nanumpa naman ang mga kandidato ng dalawang magkatunggaling panig na tatalima sa mandato ng COMELEC, PNP, AFP at ng Philippine Marines para sa kaayusan at mapayapang halalan sa Cotabato City. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutat, DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Oras sa buong kapuluan, 4:31. Maganda umaga, Pilipinas! Tinawag naman ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na unconstitutional ang isinusulong na Senate Bill 2816 na nagtatakda ng 4 na taong termino sa mga barangay at sangguniang kabataan officials. Kasunod dito ng pag-aproba ng Senado ng sinasabing panukala kung saan nakasaad din ang susunod na regular barangay at SK election sa unang Lunes ng Oktubre ng 2027. Ayon kay Macalintal, mapanlinlang at misleading ang panukala na labag sa karapatan ng mga botanteng makapaghalal ng kanilang lider. Binaliwala rin niya ng panukala ang alituntunin ng Korte Suprema sa pamamagitan ng 2023 Macalintal versus Comelec na nagsasabing labag sa konstitusyon ang nakaraang pagtatangkang ipagpaliban ang barangay at SK elections. Nabatid na oras na maging batas, lahat ng mga manunungkulang opisyal sa barangay at membro ng SK ay mananatili sa pwesto maliban na lamang kung mas magang mapapaalis o kaya'y masususpinde. Dumalo naman si Senator Bongo, kilala sa kanyang masidhing advokasya sa health reforms sa groundbreaking ceremony ng isang super health center sa Cauayan City, Isabela na naglalayong mahatid ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan doon. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng pag-decentralize sa healthcare services para matiyak na ang bawat Pilipino, maging ang mga nasa malalayong lugar ay makatatanggap ng kinakailangang atensyong medikal. Binigyan din pa ni Senator Go na ang accessible healthcare ay hindi isang pribilehiyo kundi karapatan ng lahat. Layunin ang pagtatayo ng Super Health Center na makapagkaloob ng primary care, consultation at early detection services sa mga mamamayang walang kakayahang magpagamot. Nagsilbi rin itong venue para sa libreng konsultasyong isinagawa sa municipal health offices. Ngayon din sa tulong ng lokal na pamahalaan at PhilHealth sa pamamagitan ng konsulta program. Bangkay na nakasilid sa sako natagpuan naman sa Iloilo River. May ngaga sa mga katuranta na sa Negros. Detalye na balita mula kay Aini Grace Bravo, RS39. Aini Grace, good morning. Patay na nang natagpuan ng isang lalaki na nasa advanced state of decomposition at nakasilid sa sako sa Iloilo City. Natagpuan ng sako na lumulutang sa Iloilo River. Kinumpirma ng Iloilo City Police Office na na-identify na ang bangkay at kinilala ng kanyang pamilya mula sa probinsya ng Antique. Ngunit humingi ang pamilya na huwag munang pangalanan ang kanilang kaanak. Ayon sa kapatid ng biktima, January 22 nang pumunta sa Iloilo City ang biktima, ngunit hindi nila alam ang dahilan. Patuloy pa na iniimbestigahan ng pulis ang motibo sa pagpatay sa biktima at kung sino ang mga suspects. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, ay ni Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damo nga salamat ay ni Grace. Maganda umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 4 ng umaga. Magkasama si Kuya Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:37 ang oras sa buong kapuluan. Inisnab ng mayor at vice mayor ng Urdaneta City sa Pangasinan ang inilabas na suspension order sa kanila ng Malacanang. Batibay ano ha? Ayon kay Mayor Paraino, hindi pa niya natatanggap ang suspension order dahil nakabakasyon siya mula January 7 hanggang 21. Una rito, naglabas ng tig-1 taong suspension order si Executive Secretary Lucas Bersamin at ng Department of the Interior and Local Government laban kina Urdaneta City Mayor Julio Rami Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino. sila lang ano ha. Dahil sa kasong grave misconduct at grave abuse of authority. Ngunit kagad nilinaw ni Pangasinan Governor Ramon Guico III na hindi niya aprobado ang leave of absence ng mayor at nagsisinungaling ito sa pagsasabing aprobado niya ang vacation leave nito mula January 7 hanggang 21. Nagugat ang kaso ng tanggalin ng mga Paraino sa pwesto bilang Pangulo ng Liga ng mga Barangay si punong barangay Michael Brian Perez noong 2022 ang complainant sa kasong isinampa sa Malacanang. Si
Sinabi ng complainant na walang jurisdiksyon ng alkalde at ang vice-alkalde na tanggalin siya bilang presidente ng Liga ng mga Barangay dahil ito ay trabaho ng Provincial League Office. O nga naman. 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Uy naku, si Alex Gonzaga, nakuna na naman. Yan ang ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Sa pangatlong pagkakataon ay nakuna na naman ang actress at TV host na si Alex Gonzaga. Ito ang inireveal nila sa YouTube channel ng atin niyang si Tony Gonzaga kahapon. Inaasahan ng mag-asawang Alex at Mikey Morada na mabuo na nila ito sa pangatlong try pero nabigo sila. Sabi ng mag-asawa, sinabihan na raw sila ng doktor nila na mahina talaga ang heartbeat ng baby at sinika pa nilang masave ito pero sa susunod na check-up nila ay nawala na nga ito ng heartbeat kaya naiyak na rin si Mikey, ang tumatakbong Vice Mayor ng Batangas. Kagaya ng dalawang unang pagbubuntis, dapat ni Alex ay blighted ovum na naman daw ito. Naging strong naman daw si Alex na nagpa-check up sila sa doktor at nung sinabi itong mga hindi magandang balita pero pag-uwi nito ay hindi na raw napigilan ng aktres na mag-breakdown na. Hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa at bata pa naman si Alex Gonzaga kaya patuloy lang sa panalangin na makabuo na rin sila sa tamang panahon na ibibigay ng Panginoon. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Kaya dun ho sa mga nakakabuo ng supling, ha? Alagaan niyo yung baby niyo, huwag yung pababayaan, tatapon kung saan-saan, ano ha? O ito ho, paalala na ho natin sa mga pamilya, ha? Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin baunin proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol is specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improval cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Alas 4:40, ipinapanukala naman ni Senator Amy Marcos ang pagtatatag ng Banana Development Export Council upang maitaguyod ang mga lokal na magsasaging. Layo ng konsehong nakapaloob sa Senate Bill 1304 ni Senator Amy ay mas mapalago ang kita ng banana farmers at bumuo ng mga programang magpapaangat sa industriya. Naniniwala si Senator Amy na sa pamamagitan nito mas magiging competitive ang Pilipinas sa global banana market matapos dumula sa pang-apat na pwesto bilang pinakamalaking exporter ng saging sa buong mundo nitong 2024. Dati ho, pangatlo tayo. Binanggit pa niya ang report ng United Nations Food Agriculture Organization o UNFAO na nasa likod ng Pilipinas, ng Ecuador, Guatemala at Colombia matapos maperwisyo ng sunod-sunod na bagyo at plant disease outbreak. Sinabi pa ni Senator Amy, kung may konseho, magkakaroon ng komprehensibong research, development at pest management strategies na tutugon sa problema ng banana sector gaya ng Panama disease, mahal na production at logistics costs, ngayon din yung market access barriers. Magiging daan din na niya ito para sa training program, access sa modernong farming techniques, at tulong pinansyal o subsidiya para sa mga maliliit na mga banana farmers. Sa kabuuan, sinabi ni Senator Amy na makatutulong ang konseho sa pagpapalakas ng export, paglikha ng karagdagang trabaho at mas malalaking kita para sa bansa. At ang daing small farmers na talagang give up na sa saging. Samantalang tayo yung number 1 noon. Nalampasan na tayo ng Ecuador, Costa Rica. Ngayon, pumapasok na rin ang Vietnam at Indonesia. Nawawalan tayo ng merkado. Isa pa, maliban pa sa sakit at sa kawalan ng kita ng ating mga magsasaka, ang ating problema pa, yung tax na pinapataw sa Pilipinas pag pumapasok yung saging na galing sa Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas! Sa totoo lang ho, pagka nadali ka ho ng sakit, ng mga virus sa saging, ako kawawa yung mga maliliit nating mga magsasaka. Oh,
Kasi alaho namang matakbo ang tulong eh. Para yung mga magbababoy, paano ka gaganahang mag-alagang uli ng baboy? Kung ni pisong duling, ala ka naman ni pisong duling, ni singkong duling, wala ko namang natanggap na ayuda noon tamaan ka ng African swine fever. Ako I'm talking from experience. Sarilinin mo ang lugi mo. Diba? Ganun talagang kalakaran. Ay, congratulations kay Jack Sandique ha. Si Jack Sandique po yung kaklase namin ng high school na tinuturing ngayon na Rubber King ng Mindanao. Dinalaw siya last week ni Secretary Chu Laurel at binina niya doon yung kanyang itinatanim na mga kakao at saka mga durian. Yung Musan King. Nilecturean niya ho yung mga dumayo doon ng mga programang nakalaan para ho sa development ng durian industry. Congratulations, Jack. At maraming salamat din kay Secretary Laurel sa kanyang ginawang pagdalaw dyan po sa bahaging yan ng North Cotabato. Siyempre, tuwan-tuwa din si Governor Lala Mendoza, At naipakita doon yung mga makabagong teknolohiya. Actually, murang paraan lamang po ng pagpuproduce ng dekalidad na cacao beans. Maganda umaga, Pilipinas! Si Jack Sandique din ay consultant ni Governor Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng cacao galing Davao, hinakot po yan para maitanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans. May magandang fermentation technique na ginagamit. Kaya't yung kanilang pinoprocess na tangerine chocolate, world class po ang dating. Available yan sa 0919-095-5935. Basta't ang gagawin lamang ho ninyo, mag-text ho kayo kung meron ho kayong mga order, lalong-lalo na doon sa mga gustong humabol para po sa order nila sa Valentine's Day. Meron din po mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. Ang raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po ninyo ng tangerine chocolate, pinalalakas ninyo ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas ninyo ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:45 ang oras sa buong Kapuluan, may ngaaga sa mga katurantanan sa Negros, kag sa Bacolod. Senator Bato de la Rosa hindi magpaparesto sa ICC kaugnay ng madugong Duterte War on Drugs. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpasa, RH28. Raymond, good morning. Nanindigan si Senador Ronald Bato de la Rosa na wala na sa jurisdiction ng International Criminal Court o ICC ang Pilipinas, kaya't hindi siya maaring arestuhin kaugnay sa madugong war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay de la Rosa, epektibo ng ginawang withdrawal ng Pilipinas sa ICC nang simula ng investigasyon ng ICC prosecutor. Nagtataka ang senador kung saan galing ang sinasabi ni Justice Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice na magko-cooperate sila sa International Police o Interpol dahil ang Philippine National Police ang miyembro ng Interpol at hindi ng DOJ. Ang desisyon ay nasa level lang ng Chief ng Philippine National Police. Kung ang pagbabatayan ay ang mga naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nito kinikilalang jurisdiction ng ICC, ay madali lang tablahin ng PNP ang Interpol. Sabihan na hindi na maaring ipatupad ang warrant of arrest kung meron man dahil ang polisiya ng gobyerno hindi sila kinikilala. Bagamat aminado si De La Rosa na naguguluhan ito sa mga pahayag ng mga opisyal ng administrasyon. Iba ang sinasabi ng Pangulo sa kaso ng ICC, iba naman ang sinasabi ng kanyang mga alter ego na sina Justice Secretary Boying Rimulya at Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito si RH28, Raymond Advas para sa DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advas. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Middle East. Magandang umaga po sa mga OFW natin dyan sa Taipei, Taiwan at dyan po sa Hong Kong. Kumusta na po kayo? Salamat sa inyong sakripisyo. Binuhay naman ni Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee ang panawagan sa gobyerno na dagdagan ang mga outlet ng Kadiwa Center sa buong bansa.
Ayon sa mambabatas sa papanahon ng mensahe, dahil maraming mga mamamayan ang naghahanap ng murang bigas at iba pang pangunahing paninda. Ipinahayag pa ni Congressman Lee na July 2024 nang kanyang hilingin sa Pangulong Bongbong Marcos na isama sa priority measure ang House Bill 3750 o 3957 o Kadiwa Agri-Food Terminal Act. Sinabi ng kinatawan na layunin ng panukala na maging mandatory sa bawat syudad at bayan ang paglalagay ng mga Kadiwa store. Dinagdag pa ni Lee na binalangkas ang bill upang palakasin ang local food production at isulong ang paglago ng agricultural markets. Ipinaliwanag nito na sa pamamagitan ng Kadiwa Food Terminal, direktang mabebenta ng mga magsasaka, mga mangingisda at magugulay ang produkto sa tamang presyo nang hindi na dumadaan pa sa middleman na nagpapataas din sa presyo. Naniniwala ang mismong kalihim ng Department of Health na hindi kailangan ang bagong batas kontra teenage pregnancy. Sa gitna ng issue ng isinusulong na anti-teenage pregnancy bill sa Senado. Sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, meron namang reproductive health law. At ang mahalaga lamang ay maturuan ng lahat na hinggil sa hindi planadong pagbubuntis at problema sa pagtaas ng mga namamatay dahil sa panganganak ng wala sa oras. Ayon kay Herbosa, nasa RH law naman ang pinagtatalo ng comprehensive sexuality education. Ang kailangan lamang ay may patupad ito ng tama. Una na naghaya ng substitute bill si Senator Rizzo Intimeros bilang tugon sa mga alalahanin ng mga mababatas at iba pang sektor sa ugnay ng nilalaman ng kanyang unang inihaing panukala. Desidido naman ang Komadrona Party List na palakasin pa ang smoke-free policy sa bansa upang mabawasan ang mga Pilipinong namamatay dahil sa paninigarilyo. Batay sa datos ng Department of Health, sinabi ni Komadrona Party List Representative Attorney Arnel Gumalia, mahigit sa 10 katao ang namamatay kada oras dahil sa UC. 88,000 naman ang ating mga kababayan ay nasawi noong 2021. Dami 88,000. Naniniwala si Atty. Gabalia na kailangang palawakin ang implementasyon ng smoke-free zones sa mga pampublikong lugar, workplace at public transport. Isusulong din ng Komadrona Party List na mapatawan ng mas mabigat na parusa ang mga negosyo at iba pang establishmentong pinapayagan ang paninigarilyo ng mga smoker sa mga restricted na lugar. Sabi pa ni Atty. Gabalia, nais nilang bigyan ng pangil ang regulasyon sa e-cigarette at vape products upang matigil din ang talamak nitong marketing sa mga kabataan at iubliga ang paglalagay ng klarong health warnings gaya ng tradisyonal na tobacco products. Yung ba talagang nilalagyan ho ng mga picture para matakot kang manigarilyo. Mungkahi pa ng Komadrona Party List magtayo ng accessible na smoking cessation clinics sa lahat ng mga syudad at mga bayan na magbibigay ng libreng counseling at medication upang matulungan ang mga Pilipinong talikuran na ang paninigarilyo. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:51 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para ho tayo naman ay mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma na dumaan po sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya ganun, katindi yan. Ang kagandahan po dito, hindi po ito kwentong kutsero, hindi po ito testimonial. Human clinical trial. Yan, At ito po ay base din ho sa mga naging findings ng Food and Drug Administration. Kaya naman ang ultabayo ay nirekomenda ho ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ayan, Kaya para ho sa ating mga kababayan na gustong matulungan kayong maging malakas ang ating immune system, abay mag-ultabayo ho. Makipag-ugnayan kayo sa 0917-110-6580 kung meron pa ho kayong mga concerns. Available din po ang ultabayo sa Mercury Drug, Amesco
doon na po sinimulan yung operation po nila laban sa akin. Other than that, wala naman sinampang reklamo sa inyo na may kinalaman sa paglabag sa batas? Yun na nga po ang masakit doon ni isang kaso, ni isang complaint ay wala pong naka-file sa akin sa kahit anong korte po. Kaya talagang masakit po sa atin yung kanilang ginawa na pagtanggal po sa atin. Okay. So, pati ba si Vice Mayor suspendido rin? May suspension order? Suspendido rin. So pareho. Sinong number 1 councilor? Baka naman kamag-anak din nila. Ang number 1 councilor, si Councilor Del Prado. Okay. Hindi nila kamag-anak yun? Hindi naman po, sir. Baka kaya ayaw nilang pa-open dahil hindi nila kamag-anak. Baka hindi na sila makabalik. Anyway, so, kailan pa lumabas yung suspension order ng Malacanang at saka ng DILG? Ang suspension order ay, kung di po tayo nagkakamali, lumabas po yan napirmahan po yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng January 3. Okay. And then, ang implementation po ay lumabas o na-serve ng DILG ng January 7, 2025, itong taon na to po. Okay. At yun yung sinasabi niya na hindi, teka muna, January 7, nakalib ako. Nakasiklib ako, kaya hindi ko natanggap. Actually, meron ho siyang, dahil pagkatapos po ng sinabi niyang yun, ay tayo po ay sumulat sa provincial governor para tayo alamin natin kung totoong merong nakafile na vacation leave. At ayon sa sulat ng ating mahal na gobernador ay meron pong pinile na vacation leave. January 8 po nila natanggap yung kanilang application for vacation leave. Ngayon, dahil meron pong mga ilang dokumento na kailangan po niya munang isumite bago pa aprobahan ang vacation leave, pinalitan po niya ito ng sick leave. Depende kung ano yung pwedeng pumasok sa kanya. Depende, bigla siya nagkasakit. Parang gano'n ang nangyari. Hindi ko naman ho sinasabing gano'n dahil posible rin kung nagkasakit talaga, di po ba? Pero siguro depende na po yan sa pagkakaintindi po ng ating mga teka muna. So, ano sabi ho ngayon ng Malacanang dahil dinidipay ng harapan ito pong utos nila o ng DILG? Sa ngayon po ay wala pa hong pahayag ang Malacanang dyan. Pero ang aking mga legal team ay inaaral po namin, sir, ang mga hakbang na pwede nating gawin dahil napakalinaw naman po nung kanilang order na suspendido ho sila dapat, ngunit hindi pa rin po ito sinusunod. Dahil nga sa pag-abuso nila sa kapangyarihan. Oo, dahil di ba sinuspend, tinanggal nila kayo, violation 'yun sa mga probisyon ng Liga ng mga Barangay. Hindi, tsaka po yun yung pinagugatan, yung pang-abuso nila ng kapangyarihan. Ayun, okay. Manawagan ho siguro tayo sa Malacanang. Kung ganitong harap-harapan na dinidipay ang inyong utos, parang may naghahamon. Teka nga muna, ba't ba ayaw nilang sundin na lang yung maayos yung order sa kanila? Yun po ang hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi na lang po nila sundin. Siguro gawa nga po ng para sa kanila ay hindi effective yung suspension dahil nga po dito sa sinasabi nilang sila po ay nakalib. Ano sabi ni Governor Guico? Well, wala naman pong opinion si Governor. Sabagay, hindi niya jurisdiction, ano ha? Ang pinaka naging pahayag niya lamang po ay nung sumulat po ako to inquire kung totoo ho bang may naka-file na vacation leave or any leave ang
ang mayor at ang vice mayor. Ay, baka nga may sinasandalang pader. Kaya kahit si Secretary Lucas Bersamin hindi kinikilala ni Mayor Paraino. Magkakasubukan siguro dito. Secretary Jun Vic Remulla. Opo, pwede po yun. Hindi, tsaka ang pangit na ehemplo nun, ikaw naatasan ng mga legal authorities na sumunod sa isang direktiba, hindi ka sumusunod. Di ba? Anong moral ascendancy mo na atasan yung mga constituent mo o yung mga iba pang mga opisyal na sumunod sa batas? Ikaw mismo, violator. Diba? Yun yung mensahe pinapakita mo rito eh. Diba? Anong klaseng leader ka? Anyway, Kap, ingat po kayo at hindi ho biro ang inyong sinusuong na laban. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Kap, thank you. Si Barangay Chairman Brian Mickey Perez ng Ordaneta, Pangasinan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susme. Kamusta ho yung mga kababayan natin dyan ho sa Central Luzon? Oy, baka kayo ho'y naghahanap din naman mga na magandang investment opportunity ha. Ito na po yung pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term. 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang tinutukoy natin mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at si Vera Prestige. 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad pagkatapos ng take-out ng Pag-ibig housing loan. 7 days lang ang hihintayin mo. Ready for occupancy na talaga. Kaya ano pang hinihintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili ng bahay na nasa loob mo mismo ang township, nasa loob mismo ng township ang palengke, eskwelahan, simbahan, at iba pang mga amenities, pati munisipyo nandun ho sa loob ng township. May chance pa ho kayong manalo ng 25,000 pesos hanggang 25,000 pesos para po sa Royal Scratch and Win promo. Ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Umaga, Pilipinas! 9 na minuto makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! Lagay muna ng panahon mula kay Kaobet Madrina ng Pag-asa. Kaobet, good morning! Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-pakinig natin. Ngayong araw, wala po tayong minomonitor na bagyo. Actually, Sir Angel, hanggang sa pagtatapusan ng buwan ng Enero, which is until Friday na lang naman, ay wala naman na tayong in-expect na magiging bagyo hanggang weekend. Pero malaking chance ng maulang panahon pa rin na maring maranasan sa may bahagi ng Eastern Visayas. Actually po, starting today at in the coming days po, muling iiral yung shear line, kaya in-expect natin na magpapatuloy, magkakaroon na rin ng mga pag-ulan dito sa may area ng Eastern Visayas. Gayun din po, posibleng maapektuhan in the coming days yung area naman ng Bicol region. At samantala, meron din po mga pag-ulang maring maranasan sa may area ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, dulot ito ng easterly, so yung hangin nagmumula sa Karagatang Pasipiko habang may hinang pag-ulan ang nararanasan po sa Batanes, dulot ng amihan. Dito naman sa Metro Manila at lalabing bahagi ng Luzon, sa araw na ito ay generally fair weather tayo, pero posible pa rin may mga namomonitor din tayong may hinang mga pag-ulan na dulot ng amihan. Habang may mga thunderstorms po, mga isolated rain showers and thunderstorms sa lalabing bahagi ng ating bansa. At dahil nga sa amihan, Sir Angel, may nakataas po tayong gale warning, may gale warning tayo sa Batanes at Babuyan Islands. Magiging maalon yung karagatan, kaya delikadong maglayag. Ang mga maliit na sakyang pandagat, maliit ang mga bangka sa mga sa hilagang baybayin ng Hilagang Luzon. At ang agwat po ng temperatura natin, lumalamig po pa rin po dito sa may Baguio, nasa 14 to 24 degrees Celsius today, at in-expect natin pwedeng sa mga sunod na araw patuloy itong bababa. Habang dito po sa may area naman ng Tagaytay, 21 to 30 degrees Celsius. Sa Atok? Tanghali. Sa Atok? Sa Benguet po, sa La Trinidad, nakapag-record po tayo the past days ng around 9.4 degrees Celsius. So, pababa po yung temperature. Last weekend po ito. Ngayong araw na to, inaasahan pa nating bababa? Possible po na ma-maintain po yung around 9 to 10 degrees po. Lamig ha? Lalakas pa rin po yung amihan. Pero yan, yung bandang madaling araw din? Opo, madaling araw po nararamdaman yan. Yung, okay. Normally po kasi yung mga minimum temperature natin
mga mulahating gabi hanggang bago sumikat yung araw. Ayan, labas na niyo yung mga jacket nyo ha at magbaon ho lagi ng salamat para ho doon sa mga kumakatayang lalamunan. Ayan. Tama, sir. Kaobet, thank you. Maraming salamat pagkat umaga. Maraming salamat po. Si Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At bukod doon sa mga jacket, magbaon din ho ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rami alcohol, para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili po ang family alcohol sa anumang butik at convenience stores nationwide. Family Rami alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 8,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan, basta ang item na isa sa mga items na hinahanap natin, ginagamit ho ninyo pagkatapos nyong maligo gamit ang Shield Bath Soap pa. Pero syempre pagkaalang buhok, hindi ho gagamit nito. O, klaro ha, hindi ho yan suklay. Something electronic. Giveaway na yan ha. Yung pangalawang item naman, natatagpuan din po sa bahay, nagtatagpuan din ho sa mga hotel. Ayan ha. Pero unlikely ho silang magsama pagka ginagamit. Yan ha. Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Maganda umaga, Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, dalawang kapsula para mas ma-achieve natin yung mga benefits po ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi rin po mga testimonial. Human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. At napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya na itataboy po mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong din po ito para magkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. Pagka magandang gising, siyempre magandang disposition po ninyo sa maghapon. Ako, dumating kagabi dahil lintik na flight na naman. Tagal-tagal, na-delay. Kaya nakarating ng Maynila, mga pasado alas 10 na, nakauwi ako ng bahay, mag-aalas 11. Gigising ka ng alas 2, buti na lang may ultabayo. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Pasmed, at saka sa Curamed. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Lumipad pa Iloilo City si Senator Amy Marcos upang dumalo sa Engrandeng Dinagyang Festival bilang pagbibigay pugay kay Senyor Santo Niño. Matapos makilahok sa iba't ibang aktibidad, ipinahayag ni Senator Amy ang kanyang paghanga sa makulay na kultura at tradisyon ng Iloilo. Sumasalaminan niya ang festival sa makasaysayan at kultura ng rehiyon, nagbubuklod sa mga mamamayan at nagpapalakas sa kanilang pagkakikilanlan at pananampalataya. Bukod dito, sinabi ni Senator Marcos na nag-aambag din ang Dinagyang Festival sa pagunlad ng lokal na turismo at ekonomiya dahil sa pagdagsa ng milyon-milyon bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa at pang panig ho ng mundo. Kasabay nito, siniguro din ng mambabata sa patuloy niyang suporta sa pagsusulong ng turismo ng Iloilo City mula sa makasaysayang mga simbahan, siyempre masarap na pagkain tulad ng batchoy, hanggang sa makukulay na pagdiriwang gaya ng Dinagyang Festival. Inikayat din ni Senator Amy ang Pilipino tangkilikin ang mga lokal na produkto, pasyalan at tingnan ng mga serbisyo
na makatutulong sa pagpapalago ng turismo at magbibigay ng karagdagang kabuhayan at oportunidad sa ating mga kababayan. Kabilang sa highlight ng Dinagyang Festival ang engrandang performance ng mga tribo na sa kasadyahan sa Kabanwahan. Ayan, kasadyahan sa Kabanwahan. Aba, bukod po kay Senator Amy, nandun din nakaisa si Congresswoman Camille Villar sa kapistahan ng Santo Niño sa Iloilo City at dumalo sa misa sa San Jose Placer Parish Church. Natapos ang misa, nagtungo naman si Kong Camille sa Freedom Grandstand para makisaya at manood sa street dancing competition kasama sa Dinagyang Festival. Taon-taon dumadalo si Senator Camille sa nasabing sikat ng festival dahil sa siyang kasimanwa o tubong Iloilo. Dahil ang kanyang ama na si dating Senate President Manny Villar ay tubong Iloilo. Ba, tuod gali. Ang Dinagyang Festival ay ang pinakamalaking festival sa bansa na dinarayo ng milyong-milyong mga deboto ng Santo Niño at ng mga turista. Maayong aga sa mga katuran na sa Negros. Maganda umaga, Pilipinas! Mauti, hindi mauti? Yun na patay? Oh. Di mauti member patay, sundalo sa Gatan sa enkwentro sa Lanao del Sur. Detalye ng balita mula kay Edgel Paro sa RH52. Edgel. Kuya Angel, patay ang isang hindi pa nakikilalang membro nitong Daula Islamiyya Mauti Group matapos ang kampanya sa barangay Kalangan sa Piagapan. Daula Islamiyya. Kasi nakalagay dito, di mauti. Akala ko tuloy, hindi mauti. Membro ng Daula Islamiyya Mauti. Ayun, okay. Mauti. Sa ulat ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Antonio Navarrete, nangyari itong unang putukan sa pagitan ng 8 Scout Ranger Company at hindi batid na dami ng DI Mauti noong Enero 25. Sinundan naman ito ng panibagong bakbakan ng 44th Infantry Battalion at 10 teroristang pinamumunuan ng isang alias Usman sa parehong barangay. Dito napaslang ang DI Mauti member kung saan nakuha rin ng mga marataas na kalibre ng armas gaya ng M16 at M14 rifle, ammunition at mga granada, magazine at IED circuit indicator. Isa naman sa panig ng tropa ng gobyerno na sugatan at kasalukuyan ng nagpapagaling. Tiniyak ni Lieutenant General Navarrete ang patuloy na pagtugis ng Joint Task Force Zampelan sa mga radical Islamist maging sa mga iba pang militanteng hinikayat ding sumuko sa pamahalaan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Nangako si Senator Bongo na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga kabataan na siyang pag-asa at future leaders ng ating bansa. Ginawa ni Senator Gong pahayag sa kanyang talumpati sa Lyceum of the Philippines University, Batangas, kung saan ginanap ang prestigious awards convocation, isang tradisyon sa universidad na nagsisilbing plataforma para ipagdiwang at kilalanin ang pambihirang mga nagawa at naging malalaking kontribusyon ng mga faculty member at mga administrative personnel ng LPU. Sa taong ito, ang tema po ng event ay Fostering Technology, Innovation, and Industry for Future Workforce na ayon kay Senator Goy na papanahon at makabuluhan. Sa mabilisan niyang pagbabago ng mundo, mahalaga na ang ating edukasyon ay patuloy na umaangkop sa mga hamon ng makabagong panahon. Ginit pa ng Senador ang kanyang pagsisikap upang mapanatili ang mataas na kalidad ng edukasyon at ito'y tunay na isang inspirasyon sa ating lahat. Ito ay isang commitment para sa humuhubog sa mga susunod na leader at mga professional sa pamamagitan ng innovation at excellence. Bilang chair ng Senate Committee on Youth, sinabi ni Senator Go, naniniwala siya na ang mga kabataang ito ang kinabukasan ng bayan at susunod na leader ng bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa ating mga magsasaka, sa ating pong mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Lalong-lalo na po yung mga nagtatanim na ho ng kakao sa ilalim po ng mga nyugan. Baka kayo wala pang panregalo ngayong Valentine's Day. Nandiyan po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Meron pong mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph
Beach. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Para po sa inyong mga inquiries, sa inyong mga orders po, pwede po kayo mag-text sa 0919-095-5935. Ulitin natin ha, 0919-095-5935. Ayan ha, para magabayan ho kayo kung ano yung tamang order na pwede ho ninyong i-request mula po sa Tangerine Chocolate. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwang Pilipino? Ang bawat tangkilik po ninyo ng Tangerine Chocolate ay nakatutulong hindi lamang po sa ating mga magsasaka kundi para po mapalakas din po ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang ating tangkilikin. Yan po ay gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ng DOST at ng Department of Science and Technology. Ayan ha. And maraming salamat nga pala sa Commission on Population ha. Commission on Population and Development. Ayan ha. Confers this plaque of recognition to DCRH for the outstanding and significant support in the attainment of Philippine Population and Development Plan of Action Goals by communicating the population and development programs and commission of the Commission on Population and Development. Yan. Signed by Undersecretary Lisa Grace Bersales, Executive Director 5. Ma'am, maraming salamat po sa Popcom dito po sa pagkilalang kanilang ibinigay. Actually, late lang ho itong nakarating. Wala ho naka-attend dun sa awarding eh. Thank you ha. Maganda umaga, Pilipinas! Alamin muna natin kung may mga sumunod pa hong mga aftershock, yung pong malakas na lindol dyan po sa may bandang Samar. Kasama na natin si Dr. Toto Baculcol. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Yes sir, good morning din po sa inyo. Medyo may kalakasan pala yung lindol last week, Yes, umabot ng magnitude 5.8. Well, ang magnitude 5.8 naman considered as a moderate earthquake. Although marami tayong may mga nasira na bahay, may mga buildings din na nag-crack, and may mga earthquake-induced landslides. Yung may quick response team tayo from FIVOX na nagmapa ng mga impacts. And yun yung mga nakikita nila. Pero anong magnitude, anong intensity ang inabot? Ang pinakamataas is intensity 6. Talaga? Yes, intensity 6 ang pinakamataas na i-report sa amin. And yun yung malapit sa may epicenter. Yes, sa may San Francisco rather, Southern Leyte. Ano yan? Mababaw lang? 11 kilometers yung depth. So, considered as a shallow earthquake. Ano yan? May aasahan pa tayong susunod ng mga aftershocks? Yes, in fact, may mga aftershocks na tayo na record. And for as of kahapon, or as of kanina, meron tayong yung aftershocks total count natin is 262. Okay. And ang mataas na aftershock is 3.1, magnitude 3.1. Okay. And that will continue pa sa mga susunod na araw? Yes, the next few days that would still continue, although napansin natin na pakonti ng pakonti, which is ganoon naman talaga, habang tumatagal, humihina yung mga aftershocks and kumukonti yung number. So for example, kahapon 4 na lamang, nung 25, January 25, 25 din, nung January 24, 60. And yung right after the earthquake, nakapagtala tayo ng 173 aftershocks. So from 173, kahapon naging 4 na lamang. May record kayo na extent ng damage? Yes, may record tayo ng mga damage. Again, kinukulit na namin yung mga damages. But again, mostly nasa Panaon Island. Saan? Panaon Island. Panaon Island. Panaon Island. Okay. Malayo yun sa San Francisco?
Well, San Francisco is in Panaon Island. Nandun sa mismo Panaon Island. Okay. So, hindi ko masyadong kabisado yung geography doon sa lugar na yun. Pero, mabuti naman at hindi ganun katao, no? Yung lugar. Yes, walang casualty. So, maganda. Okay naman. And that should remind us na sa ating pong mga kababayan, ano ha? Lagi ho ninyong i-revisit ho yung how safe is my home, nang sa gayon ma-determine nyo kung yung bang tinitirhan ninyo iligtas na pamalagian. Di ba, Director? Yes, how safe is my house? How safe is my house? Yes, and reminder din to na we should always participate in earthquake drill. Sa March, meron naman tayong earthquake drill, so we do it quarterly. And again, kapag napaparticipate kasi tayo dito regularly, yung maging response natin during actual events would come out naturally. Naging habit forming and it builds muscle memory. Ayan, para naman yung mindset natin, kasi hindi naman lahat ng lindol dapat natin mag-react tayo, di ba? Pero kung alam ho natin kung ano yung extent ng pwedeng i-trigger ng damage niyan, doon tayo alam natin kung paano magre-react. Hindi lumindol ng konti, tatago na kagad kayo sa ilalim ng magdadak cover and hold, magkaumpugan pa kayo dyan. Di ba? Mahirap. Kaya dapat ho talaga sumasali ho tayo sa drill at iniintindi natin kung ano yung extent ng lakas na observable naman yan kaya nga merong mga intensity na range ng intensity na pwede nating intindihin. Yun importante. Director, kumusta na ho yung bill? Yes, so bukas BICAM na. Ayan, sa wakas. BICAM tapos? And then afterwards, kapag may draft na, it will take 30 days bago kung maglalapse into law. Kung hindi mapirmahan ni Presidente, 30 days after it will become a law. But I'm sure pipirmahan ni Presidente yan. Earlier, yes. Napakahalaga niyan. Napakahalaga ho nitong panukalang ito dahil hindi lang po ito magdadagdag sa kapasidad ng PhilHealth, kundi lalong-lalo na mapapangalagaan po yung ating mga staff, yung mga nagtatrabaho diyan po PhilHealth ng PBOX pala. Yung mga nagtatrabaho sa PBOX, lalong-lalo na yung mahigit kalahati ng kanilang workforce na hanggang ngayon ay mga job order. Ayan, magiging regular na rin ho sila. Madadagdagan ho yung kanilang plantilla position at hindi na aalis yung pong mga geologists natin, yung mga volcanologists ho natin dahil meron na hong mararamdamang pagmamahal galing po sa pamahalaan. Ayan, sana ho mapirmahan na ito. So, bicameral meeting today and sana nga po yung bukas. Oo. At sana wala na maging kontrobersiya naman doon sa enrolled bill, ha? Anyway, Director, maraming salamat. Pero usually, karamihan naman ng content ito, inadapt na doon sa House version, di ba? So wala na masyadong problema. That's right. Okay, yes, sige. That's right. Okay, Director, congratulations. Good luck, ha? And maraming salamat for joining us. You. Ay, teka muna. Kumusta daw si Canlaon? Yung Canlaon volcano again nasa alert level 3 pa rin and medyo dumadami yung ash emission activities natin. Noong January 24 umabot ito ng 14 and kahapon naman between 12 a.m. yesterday to 12 a.m. kanina nakapagtala tayo ng 7 ash emission events and yung number of volcanic earthquakes natin dumadami. 30 ang naitala natin between 12 a.m. yesterday to 12 a.m. kanina. Although mas mababa ito kaysa nung between January 25 to 26 na umabot ng 35. Halos pare-pareho lang. And yung sulfur dioxide natin is nasa 2,964 tons per day. So again, maintain pa rin natin yung alert level 3 and yung minimaintain pa rin natin yung 6-kilometer danger zone. Walang tao dapat. Oo. At saka mag-ingat to tayo dahil baka mamaya biglang magkaroon ng periodic explosion mahirap na. No? Director, thank you. Maraming salamat po for joining. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si Director Toto Bacolcol ng PBOX.
Maganda umaga, Pilipinas! Target naman ng flagship steel manufacturer ng bansa na simula na ang commercial operations ng 30 billion peso nitong planta sa Candelaria, Quezon sa 2027. Aba, congratulations sa mga taga Quezon, ha? Sinabi ng Steel Asia Manufacturing Corporation na ginawa dito ang engineering, procurement and construction management contract ng planta sa MCC Haoshan Engineering and Technology Company. Ang MCC Haoshan ay isa sa mga nangungunang worldwide sa pagtatayo ng steel plants at nakagawa na sila ng mahigit 230 plants sa 14 na bansa. Ang planta ng Steel Asia sa Quezon ay gagamit ng pinaka-latest na European steel technology. Inansahang makakagawa ito ng mahigit sa 1 milyon tonelada ng structural steel tulad ng H-beam, I-beam, angulo, channel, sheet piles, plates at maraming iba pa. Inaasahan din ang carbon footprint nito ay magiging 90% na mas mababa kumpara sa tradisyonal na proseso ng paggawa ng bakal. Kapag ang planta ay operational na, sinabi ng kumpanya na maghahati dito ng mga kagamitan para sa mga proyekto at syempre bibilis na rin yung pagpuproseso. Mula 3 hanggang 4 na buwan pag-i-import ay magiging 1 na lamang hanggang 2 linggo. Bukod sa planta sa Quezon, magtatayo din ng Steel Asia ng 4 pang planta sa bansa. Kung isang 2 dito ay matatapos din sa susunod na taon. Maganda umaga, Pilipinas! Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming D. Ayan, ang grupo ni Sherwin Alparo ay nasa Barangay Tugatog, Malabon. Ayan, ha? Nasa Barangay Tugatog, Malabon si Sherwin Alparo. Lakasan nyo na inyong mga TV at radyo. Malay nyo kayong makadali ng 1,000 piso. Maganda umaga, Pilipinas! Palmones! Maganda umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Doktora, kumusta na po kayo, ha? Ambassador Harry Angping, kumusta na rin ho kayo? At siyempre kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Si Congressman Ador Plato ng Bulacan, kumusta na po kayo, Kong, ha? Si Kaador, ha? Caloocan, PNP tuloy ang investigasyon sa isang pamamaril sa presidente ng isang homeowners association sa Caloocan. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Angel, may mga sinasagawang operasyon ng Caloocan Police Sabay ng sinasang backtracking sa mga dinaanan ng gunman sa Caloocan kaugnay doon sa pamamaril sa isang homeowners president sa Tala, Caloocan. Kinumpirma ni Police Colonel Edsel Canal na hindi tumitigil ang kapulisan sa pagkakalap ng mga ebidensya at informasyon para matukoy ang nasa likod ng pamamaril. Ayon dito kay Aling Mira Colomna ay kamakailan ay nagwawalis yung kanyang asawa na si Diego Byron Colomna sa kanilang cover court ay lapitan ito ng gunman at pagbabarilin na maswerte namang nabuhay sa pagamutan. Bantay sarado ngayon ng mga kaanak at kapulisan ang biktima. Ayon naman sa asawa nito na malakas yung kanilang kutubgoy Angel na may kinalalaman na sa katagkang pagpatay sa kanyang asawa ang natuklasan ito sa COA na ang kanilang pinagawa ng covered court ay nakapangalan na bilang isa sa proyekto ng isang lokal na opisyal. RH23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sino naman yung local official na yun na nakapangalan na Edwin? Hindi binanggit? Ay sa susunod na investigasyon ko, Angel, dahil pinapinturahan daw yung kanilang cover court ng kulay. At pagkatapos doon ay nung magkusisa daw ito sa COA, Kuya Angel. Abay nakapangalan na sa kanya at kinabukasan may bumaril. Maraming alam. Sabi nga, maraming alam sa itong asawa. Sino nga? Sino yung official na yun? Sino yung official na yun na nakapangalan yung covered court? Siguro pagkatapos ng investigasyon ko, Angel. Report. Ano yung tutukuyin. Hindi naman congressman.
Hindi din naman. Malalaman natin. Sige, hintayin natin yung investigation report. Maraming salamat. Maraming salamat si Edwin Duque. Ayan. Sino naman po itong isang kilalang opisyal din na meron palang biniling bahay sa Paris? 15-door apartment. Ano ha? Oo. 2-story. Yung iba ba, parking. Yung itaas yun yung pinaka-flat. 15-door apartment sa Paris, France. Sana all. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Buhay ka pa, ha? Ay, teka muna. May winner na tayo mula po sa Tugatog, Malabon. Nandun si Sherwin Alparo. Sherwin. Yes, Kuya Angel, magandang umaga. Tignan mo naman, ang dilim-dilim pa sa kalsada, pero tayo namimigay na ng pera. Simulan mo ba naman ang mahiwagang tunog? Siyempre, susundan natin yan ng ating pamigay na bagong lakas, bagong taon, bagong lakas promo. Pero swerte ngayong umaga, tignan mo naman, ang tikas-tikas, tikas ng bumbilya, ang ating winner ngayong umaga. Kuya, nakikinig to sa radyo. Ayun, pakita mo yung radyo. Ayan o. Radyo, Romero Teke pa. Kahit na pupugak-pugak yung radyo, ay talagang pinakikinggan. Dahil, sino paborito mo announcer pag umaga? Ang Angelo Palmones po. Si Angelo Palmones. Tatay, pangalan nyo? Jomar Villan. Si Kuya Jomar, alam mo, kinikwento niya kanina, Kuya Angel, nandun ka pa sa dati mong station na ikaw ang station manager. Sabi niya, nakatutok na ako dyan kay Kuya Angelo, dati pa, nung nandun yan sa kabila. Hanggang sa lipat yan sa inyo, tinututukan ko tuwing umaga dahil pagbukas siya ng alas 4 ng umaga sa kanyang, meron siyang mini tindahan ng mga gulay. Ito, gulayan, no? Mini gulayan. Yan, may mga repolyo, may mga petsay, may kalabasa, may saging na saba. Naku, ang ganda ng saging na saba. Sing ganda ng tita nyo. Pero mas maganda itong, Mountain Dew. Ano ba to? Honeydew pala. Honeydew. Itong tinda ni Kuya. Kuya, eto negosyo nyo to? Negosyo nyo yan. Sa pamangkin ko po. Sa pamangkin mo. Tapos ikaw, nagtatrabaho naman sa Star. Oo, Star Plastic. Sa Star Plastic yan, pero hindi siya plastic dahil totoo sinasabi niya, Kuya Angel, na ikaw talaga ang kanya pinakikinggan. Dahil paborito mo si Kuya Angel, eto meron kang 1,000 pesos! Maraming salamat po sa DCR. Sa kay Boss Angelo. At Kuya Angelo Palmones. Ano gusto mo sabihin kay Angelo kanina? Kinikwento mo. Sa DCR, sa may pa lang kayo sa kabila. Pwede ka magitin din. Oo. Ako sa inyo. Talaga. Anong probinsya ho ninyo? Naging ano kayo, naging congressman. Yun yung masaklap na. Yun yung masaklap na bahagi ng kasaysayan ng buhay ko. Pero Sherwin, anong probinsya ni Kuya? Kuya, anong probinsya mo? Taga saan ka? Tapis po ako. Iloilo. Mo galing. Angel, dyan napakasarap yung mga talaba. Diyos ko, natikman ko yung talaba dyan, tsaka mga sugpo. Hindi, tsaka, magranon, tane? Hindi mo, pati ka. Ayan, gwapo si Kuya, gwapo si Kuya. Sinupod mo diri Manila? Ano mga bata mo diri? Aride. Diri na sila gastar. Ako na asawan, kaya diri mo kami ka-obra. Diri ka obra. Pila bata mo ho? 2 lang kabilog. 2 kabilog. Panganay lahat? Laringan ba kuyang? Binapasaya lang kita. Kalamay ka sa kadlaw mo ba? Sige. Saan ka mapauli sa Iloilo? May plano? April. April pa. Plano. Ano to? Ano naman pauli ka ma-renew sa lisensya? Hindi, ma-miss ako. Sige. I-greet mo, i-greet mo mga kasimanwa to sa kay Iloilo. Kamusta lang ka muna sa ato na? Mga taga-Iloilo, mga taga-Kapis. Mga kamag-anak mo ron. Mga kamag-anak ko da, mga parinti ko da. Kamusta lang ka mo? Hindi ka mo mangayo sa balato, ha? Basi mangayo ka mo balato, gamay jutay lang yan na daog. Pero apil sa kwan. Ako na ni Kuyang. Apil sa mahiwagang tunog kay 8,000 ng premyo. Intra man ko galing ko kagadaog. Kagadaog. Sabagay.
Sambot na karon. Tugak yung radyo eh. Hindi, lalo na ngayon, Sherwin, dahil lang ka na itong yung ginamit natin sa, sa mahiwagang tunog natin, ginagamit ng may buhok. Tayo hindi ka qualified. Wala siya. Paano yan? Wala sa buhok. Bigyan natin siya ng DCRH Grocery. Yan, para sa yan, kuya. Maraming salamat po sa DCRH at kay Kuya Angelo. Okay, thank you. Kita mo naman, Sherwin, no? kahit na hair is vanishing si Kuya, pero poging-pogi talaga, tikas, oh. Oo, matikas pa. Diyos ko, ilan taon na? Magpi-55 na ako sa Patik ka. Sa March. Patik ka. 55, pero mukha siyang 54. Hindi nga para nga siyang 54.5 eh. Di ba? Bata pa talaga. Yan naman yan, pag maaga kang gumigising, lalo kang bumabata. Yan, totoo yan. Sige. Yung Volta Bayo, umiinom yung misis ko niyan. Mugani mo. Ngilngig ba? Oo. Sige, damo nga salamat ha. Halong dra. Salamat man, kuya. Halong dra. Okay, thank you. Ayan, Sherwin. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DCRH, baka kinasusunod dating winner sa DCRH, bagong taon, bagong lakas from ours. Number 6, Sherwin Batalfaro, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damo nga salamat, Sherwin. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! May nga agaw sa mga kasimanwan na sa Negros, kag sa Bacolod, no, sa mga manggranon tang mga amigo tada. Maganda umaga, Pilip! So baka gusto nyo check yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang newest model townhouse, yung Bianca. Two-story townhouse po yan with balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through pag-ibig financing at less than 20,000 pesos monthly amortization, 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ito yung bang luxurious living at affordable housing. Magkagising ho ninyo, papasok ka ng gusto mong makalanghap ng malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Punta ka ng balcony mo sa iyong townhouse na Bianca. May 2 hanggang 3 bedrooms. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Inamin naman ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma na ang pagkakaiba ng mga polisiya ng Department of Health at PhilHealth ay nagresulta sa hindi kinakailangang paghihirap ng milyong miyembro ng PhilHealth. Ginawa ni Ledesma ang pag-amin sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kung saan sinilip ng mga mababatas ang issue ng duplication, inefficiency at hindi nagamit na pondo na ibinibigay ng gobyerno sa PhilHealth. Sa pagdinig, kinestyon ni Iloilo Representative Janet Garin ang matagal ng problema sa coordination ng DOH at ang PhilHealth upang epektibong matugunan ang kukulangan ng pondo para sa healthcare. Inamin naman ni Ledesma na meron talagang overlap sa trabaho ng DOH at ang PhilHealth at dapat umanong matugunan ng mga ito upang mas mapaganda ang inihahatid na serbisyo at sumang-ayon din si Ledesma na magsagawa ng internal review para sa mga nangyayari upang mas mapag-aralan ang mga issue na dapat na matugunan. Sisimulan na ng Kamara ang investigasyon kaugnay ng talamak na pagkalat naman ng fake news at disinformation sa publiko. Ang investigasyon ay sasagawa ng Tri-Committee na binubuo ng Committees on Public Order and Public Information. Ganyan din ang Committee on Information and Communication Technology. Layunin doon na tuklasin at ilantad ang mga nasa likod ng massive disinformation machinery at ang epekto nito sa lipunan, partikular na sa mga Pilipino. Itinakda ngayong Lunes ang gaganaping unang executive briefing na pangungunahan ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez. Binigyan din pa ni Congressman Fernandez ang kahalagahan ng agarang pagtugon sa malawakang disinformation o pagpapakalat ng maling impormasyon para linlangin ang publiko na niya'y nakakaapekto sa pambansang pagkakaisa, kaayusan ng lipunan at demokratikong proseso. Kaligtasan ng libu-libong estudyante isa-isa sa kolehiyo. Anyway, hindi ko maintindihan to. Nanganganib dahil sa field trip sa Bataan. Bakit? Alamin natin mula kay Mal Gonzalez sa RH5. Bal?
magdamag na nag-alala, Kuya Angel, ang mga magulang ng libo-libong mag-aaral ng Besling College of Philippines dito sa Quezon City matapos na magka-aberya ang dapat sana ay masayang field trip ng kanilang anak sa Hermosa, Bataan. Batay sa report, Kuya Angel, ng mga estudyante ng Besling, 10 oras na ng gabi-kagabi ay naglakad ng 2 oras, madilim na kabuntukan dahil walang bus na masakyan ng mga ito pabalik ng Quezon City. Sa mga social, Kuya Angel, viral na viral ngayon sa social media, sa Facebook, yung post ng ilan sa mga mag-aaral at mga magulang dahil yung Kuya Angel, hindi na kinayang matinding pagod at gutom kaya't marami sa mga ito ang hinimatay. Gayon pa man, Kuya Angel, nakapag-respond din naman ang mga ambulansya ng Hermosa, Bataan para mabigyan ng first aid ang ilan sa mga hinimatay na estudyante. Si statement na inilabas ng Quezon City Government, hinimok ang mga paaralan na maging responsable sa pagpaplano at pakikipag-coordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang autoridad. Nagbabala din, Kuya Angel, ang LGU na kailangang sundin ng mga paaralan ng mga tamang protocol sa kaligtasan upang maprotektahan ang mga estudyante at maiwasan ang abala at pag-aalala. Matinding pagkonti na ngayon ang inihayag sa social media ng mga magulang na mga mag-aaral ng Besling Colleges. Pero wala pang pahayag na inalabas hanggang sa ngayon ng nabanggit na paaralan. Matatandaan, Kuya Angel, na dahil din sa kalintulad na field trip ng mamatay ang 15 katao, kabilang ang 13 estudyante ng Besling Colleges, matapos maaksidente ang bus na kanilang sinasakyan sa Tanay Rizal noong February 2017. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mal. Kawawa naman yung mga bata, no ha? Ikinigalak ni House Speaker Martin Romualdez ang pagtiyak ng bagong US Secretary of State na si Marco Rubio na magpapatuloy ang kanilang matibay na pakikipagtulungan sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni US President Donald Trump. Ang kay Speaker Romualdez, ang sinabi ni Secretary Rubio kay Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo na mag-uusap sila sa telepono ng Huwebes ay nagpapakita ng matibay na alyansa ng Amerika at ng Pilipinas na nagsisilbing pundasyon ng kapayapaan at katatagan ng Indo-Pacific. Ayon pa kay Speaker Romualdez, sa papanahon ang ginawang pagtiyak ni Secretary Rubio sa gitan sa pagitan ng China at ng Pilipinas dahil sa nagdudulot ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Nagsagawa ang Pilipinas at ang US aircraft carrier na USS Carl Vinson na magkasanib na pagsasanay pandagat sa lugar na nagpapakita ng kahalagahan sa strategic cooperation para po sa ating depensa. 5.28 million pesos na halaga ng marijuana itinago sa feeds ng baboy. Pero nasabat pa rin ng NCRPO. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, mahigit 28 milyong halaga ng marijuana ang nasabat ng mga otoridad sa Barangay 153 sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa National Capital Region Police Office, itinago ang 44 na kilo ng dried marijuana sa mga feeds ng baboy. Inaresto ang isang 40 anyos na suspect na nasa drug watch list ng mga otoridad. Na-recover mula sa kanyang buy-bus money, mga peking pera at isang sako ng pagkain ng baboy. Kinasuhan na ng mga pulis ang suspect ng patong-patong na asunto sa prosecutor's office. Tiniyak ni NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberin na patuloy ang kanilang agresibong kampanya at mga operasyon upang malansag ang mga pinagmumulan ng mga illegal na droga sa Pilipinas. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. And with that, nagpapaalam tayo. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa mamamahayag na si George Orwell. However much you deny the truth goes on existing. Parang ano lang yan, ano ha? Like report ha. 1 minuto na makalipas ang 6 ng umaga.